Oh, eto na. Eto na siya mga kaitsubero sa kanan natin. Ayan. Tatlong butas. So usually kasi pag ganyan, yan yung pinaka-parkingan ng kanilang mga karwahe nung araw. Kasi komunales. So komunales meaning marami silang may-ari ng bahay, hindi lang iisa. So kailangan okay, so paalis na tayo dito sa simbahan mga kaitsubero and samahan nyo ako kasi meron tayong hahanapin na isang lumang bahay. So itong bahay na ito ay 200 years old na. At ang tawag sa bahay na ito ay Masilungan Ancestral House. So magwi-waste na lang ako and hanapin na lang natin kung nasaan ito. So yung pupuntahan natin is sakop pa rin naman ng San Jose, Batangas, sa Mohon, Tampoy. So pagdating natin doon, magtatanong-tanong na lang tayo kung saan natin makikita itong bahay ng Masilungan family. Ayan. Okay, so ito na yung daanan papunta sa Mohon, Tampoy. Ayan. So maliit pala ang kalsada papasok dito. Ayan. So diretso lang tayo mga kaitsubero. Ayan. So mula sa simbahan, umalis tayo doon ng mga 5 minutes ago. So nakarating na tayo, wala pang 10 minutes. 'Di ba? Mabilis lang. So ulitin ko lang itong Mohon Tampoy ay sakop pa rin ng San Jose, Batangas. Ayan, so dahan-dahan na lang tayong magpatakbo Ayan, so eto na pala. Ayan na. So welcome to Mohon Tampoy. Ayun nakasulat. Ayan. So ina-expect ko malapit na dito yung bahay na pupuntahan natin Ayan, diretso lang tayo. Ayan, so dito sa part na to ginagawa yung kalsada Ayan. So sana yung bahay na pupuntahan natin, itong Masilungan Ancestral House, sana along the way lang siya. Sana matanaw na natin siya sa dadaanan natin para hindi na tayo maghanap Ayan. So feeling ko malapit na tayo mga kaitsubero. Konting paandar na lang Ayan, alam nyo ba kung paano ko nahanap itong Masilungan Ancestral House na ito? Kasi kapag pumupunta ako sa isang lugar, pumupunta ako sa Google at tinatype ko yung ancestral houses in San Jose, Batangas. So itong Masilungan Ancestral House, isa ito sa mga lumabas na mga bahay dito sa San Jose, Batangas. And mula sa simbahan ng San Jose, mga 10 minutes away lang. Kaya sabi ko, nako, puntahan ko na ito ngayon din.
Ayan. So mukhang malapit na tayo mga kaitsubero. Nararamdaman ko na. Kasi kanina pa tayo tumatakbo ano. Ayan. Oh, eto na. Eto na siya mga kaitsubero sa kanan natin. Ayan. Nakikita nyo ba yung lumang bahay na yan? Finally. So along the way lang pala siya ano. Teka, baba na tayo para malapitan na natin ano. So eto na siya mga kaitsubero, yung bahay. So ang tawag dito, Masilungan Ancestral House. Tapos may nakalagay, no trespassing. So wag na lang tayo pumasok sa loob. Hanggang dito lang tayo sa labas ano. Ayan. Okay. So finally natagpuan din natin ano. So hindi na tayo naghanap. Nasa daanan lang mismo ng kalsada. Ayan. So ulitin ko lang, ito ay ang tawag dito Masilungan Ancestral House. So itong bahay na ito mga kaitsubero ay magto 2 years old na ngayon. Ayan, and grabe no, nakakabilib lang makakita ng mga ganito katagal na mga lumang bahay. 'Di ba? Okay? So kita nyo naman yung architectural design ng bahay na ito. Talagang grabe no. Imagine niyo 200 years old na ngayon itong bahay na ito. And makikita mo dito sa bahay na ito yung karangyaan ng tumira ng mga pamilya sa bahay na ito no. Ayan, and buong-buo pa din. 'Di ba? Ganda. Salamat po. So Masilungan ang may-ari ng bahay na ito. So yung may-ari daw nandun, puntahan natin ano, tanong tayo. And paalam tayo kung pwede natin siyang i-feature o pasukin yung loob ng bahay. Sana i-allow tayo, pero kung hindi, siyempre wala tayong magagawa doon mga kaitsubero, no? Kaya hanggang tanaw-tanaw na lang tayo dito sa labas ha. Ayan, kahit na gustong-gusto kong ipakita sa inyo ang loob ng bahay, kung ayaw naman ng mga may-ari, di ba? Ayan. Grabe oh. Kita nyo oh. So nakikita nyo ba yan yung pinakasilong? So noong araw, usually dyan nila pinapark yung kanilang mga kalesa. Di ba, yung mga lumang bahay. Ayan. So halika, puntahan natin yung may-ari ng bahay. Ayan, so ito daw yung bahay ng may-ari ng bahay. Ayan o, nasa harapan natin. Paalam tayo ha. Try natin. Okay mga kaitsubero. So pasensya na kayo, phone na lang yung gamit ko. Kasi lobat na yung ating action camera. So nakausap ko na yung isa sa mga may-ari. Hindi daw talaga nila inaalaw yung mga nagsushoot dito, photoshoot or kahit na anong mga vlogger na pasukin ang bahay na ito ng Masilungan. Kasi komunales. So komunales meaning marami silang may-ari ng bahay, hindi lang iisa. So kailangan ipagpaalam sa mga may-ari ng bahay. So si nanay, yung nakausap ko is one of the in-law. Asawa niya yung isa sa mga apo. Pero pumanaw na nga yung kanyang husband. So pwede naman niya akong payagan kung siya lang yung may-ari. Kaya lang ang problema, marami silang may-ari ng bahay. Tapos nung nakapag-asawa na siya, tumira sila sa bahay na ito ng almost 40 years. Ayan. Pero ni isang mga repair ng bahay hindi nila ginalaw kasi pagagalitan sila ng iba niyang kamag-anak o ng kanyang mga bayaw or hipag ano. So hanggang sa umalis na sila, so yun yung bahay niya, yung pinuntahan natin kanina, yun na yung bahay nila. So ito ngayon ay ulitin lang natin, private property ano. Ayan. So bawal mga kaitsubero, hindi tayo pwedeng pumasok, hanggang dito lang tayo sa may tali.
Ayan, hindi tayo pinapapasok sa loob, bawal. Ayan, mahirap na kasi syempre kailangan natin intindihin yung mga ganong pagbabawal nila kasi communalis nga itong bahay na ito. So may nakatira pa rin dito. Ayan, may nagbabantay naman. Kaya kung makikita nyo talagang maayos pa rin yung bahay. Diba? So yung ibang may-ari ng bahay na ito ay nakatira sa Manila, tapos yung iba naman nasa ibang bansa. Tapos dito sa bahay na ito may nakatira. So bali 2 anak ng napagtanungan natin na si Ma'am Emma, 2 anak niya ang nakatira sa bahay na ito. So sila yung naglilinis, nag-aayos, nagbabantay. And before daw, yung mga tao na pumupunta rito, na mamasyal, pwede daw pumunta dyan mismo sa may harapan. Pero ngayon, tuluyan na nilang ipinagbawal. Ayan.